Ikinalulungkot ng agriculture group na SINAG ang report na inilabas ng US Department of Agriculture na posibleng manatiling top importer ng bigas sa mundo ang dapat sana'y rice-producing country na Pilipinas. Nakikita kasi ng Amerika na lolobos sa 3.8 million metric tons ang aangkating bigas ng bansa ngayong taon. Nakakagalit din kasi nga ang ating local producers talagang nagpapakamatay to plant, to grow, to raise animals, pero because of limited interventions sa mga nakaraang taon, nakaraang dekada, talagang napag-iwanan tayo. Ayon sa SINAG, hindi sagot ang paulit-ulit na importasyon para mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Kaya kahit anong import mo ngayon, hindi talaga maibababa yung presyo dahil in the first place, mataas na yung presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilya. Sa panig naman ng Department of Agriculture, tiniyak nito na dedepende naman ang importation volume sa magiging ani ng mga lokal na magsasaka. It all depends doon sa production data natin this year and hopefully ma-reach pa rin natin yung more than 20 million metric tons. You have to understand na natural na pag may El Nino, may mga lugar na heavily na maapektuhan, whether we like it or not. Kasi una-una, yung mga lugar na yon walang irrigation facility. At bilang paghahanda sa nagbabadyang tagtuyot bunsod ng El Nino, pinatututukan na ng ahensya ang patubig sa mga maapektuhang lugar. Pero ayon sa SINAG, dapat ay noon pa tinutukan ng pamahalaan ang pagpapalakas ng sarili nitong produksyon. Yung ibang bansa talagang they're boosting local production. They're supporting farmers. So sa mga susunod na ating pagtatanim, we're hoping na talagang maibuhos yung mga subsidies and support para mapababa yung cost of producing natin. Una nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na plano ng Pilipinas na maisaayos ang rice trade agreement sa Vietnam. Target din ng pamahalaan na mag-angkat ng bigas mula Cambodia para matiyak ang sapat na supply nito sa bansa sa harap ng nagbabadyang El Nino.